Matagal-tagal na rin nung huli akong nakakain nito. Siguro mga 20 years ago na. Buti na lang, maraming bunga yung puno ng dalandan namin ngayon. Ano bang kinalaman nito sa kaimito? Heto, manood na lang kayo. Gusto kong liparin ng tayog ng ulap. Gusto kong sisirin ng lalim ng dagat. Once upon a time, tas naging Hiraya Manawari. At dahil nga sa nagkaroon ng magic yung dalandan namin, yung parang sa Once Upon a Time ba? Di ba may episode doon na yung puno na munga ng pera? O yung dahon yata yung nagiging pera? Basta may mga ganun na episode sa Once Upon a Time. Yung may mga magic yung puno. I-search nyo na lang kung anong episode yun, tapos i-comment nyo dito para naman aware yung mga Gen Z na di na naabutan yung Once Upon a Time. Kawawa man kasi sila, puro lang sila gadget. Ang sad ng childhood nyo. The audacity. So ayun, parang ang sa Once Upon a Time yung nangyari dito sa puno namin ng dalandan. Nagbubunga kasi siya ng kaimetu or star apple in English kahit hindi naman star yung hugis niya. Ewan ko ba kung bakit nangyayari itong mga kababalaghan sa mundo ba? Ang dami pa naman yung bungang kaimetu, oh. Basta ang natatandaan ko lang, galing kasi akong palengke nung isang araw. Tapos habang naglalakad-lakad ako dito, bigla akong may nadaanan na nagtitinda ng kaimetu. O syempre huminto ako. Nakakatakaman kasi yung itsura niya, kaya di mo talaga maiwasang bumili. 120 daw isang kilo, pero natawadan ko siya, 110 na lang. Bumili ako ng dalawa, tsaka yun yung mga isinabit ko sa puno ng dalandan namin. Thank you po, Kef the Chance. Ngayon, sisimulan na nating kainin ang mga ito. Kasabay nitong bagoong alamang at pipino na ibinabad sa suka. Di man kaya ako magtai dito, B? Bale, hihiwain ko muna silang lahat, tapos kukutsarahin yung laman at ilalagay ko dito sa mangkok. Marami akong napapanood nito ngayon na nagpo-post sa Facebook habang kumakain sila. Lagi man akong naglalaway, B, habang nanonood. Yung iba naman, picture nga lang yung pinupost, nakakatakam na talaga. Kaya ayun, sabi ko sa sarili ko, ay hindi pala sa doppelganger ko. Panahon nga siguro talaga ng kaimito ngayon. Kaya pinagdat ko talaga siya sa palengke, B, para bumili. Alam nyo, habang kinukutsara ko siya, medyo matigas pa pala yung mga napili ko. Di ba dapat humihiwalay na yan sa balat, ganun, tapos sobrang lambot na. Napansin ko rin may mga yakit-yakit pa siya. So hindi pa pala murado yung nabili ko. Sinubukan kong tikman pero hindi naman siya masyadong ampasagar. So pwede na ito, kailangan lang talaga siyang lamugin para mas lumambot at madaling kutsarahin. So ganyan na lang po yung ginawa ko, iniler-ler ko na lang siya sa lamesa. Hanggang sa malamog-lamog yung katawan at makomatos. Pagkatapos ko siyang mabugbog sa rado, ayan, lumambot na yung mga pangangatawan nila, naging bayot na B. Ang dali na nga niyang biyakin kahit di na ako gumamit ng kutsilyo. Tapos nagkakatas-katas na rin siya habang kinukutsara ko. Pero alam nyo, mas masarap at mas matamis pa rin talaga kapag dumaan sa natural process yung pagkamurado ng kaimito. Hindi tulad nito sa ginawa ko na ginamitan ng dahas. Pagkatapos kong makutsara lahat ng kaimetu, nilagyan ko ng condensed milk. Condensed nilagay ko instead of evap para hindi ko na kailangang maglagay pa ng asukal. Kailangan kasing lagyan ng pampatamis lalo't medyo ampasagar pa itong nabili kong kaimetu. Pagkatapos niyan, lalagyan ko lang naman ng yelo, B, para lumamig-lamig naman bago kainin. So ganyan lang yung ginawa ko, sobrang dali lang, B. Kayang-kaya kong pagkasyahin sa 30 seconds na reels. Pero pinahaba ko talaga yung video, ginawan ko ng story for your entertainment. Kaya kailangan mo talaga akong i-follow at i-like and share ang video na to. Dahil pag nabitin kayo, paniguradong kasalanan ko na naman. Nagmimistula tuloy akong si Bobby ng Four Sisters and a Wedding. Ba't kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Sa totoo lang naman, ako nga yung inggit na inggit sa inyong lahat. Kasi meron kayo nung mga bagay na sana meron din ako. Sana meron ako nung maternal instinct mo. I wish I had your charm and innocence. Sana naging adventurous din ako kagaya ni Alex. At sana nagkaroon ako ng sense of humor mo kasi bentang-benta yun sa akin eh. Bentang-benta rin kay mama. Kaya siguro lahat ng attention niya nasa iyo. Are you saying that I am unfair? No ma, I'm saying you have your favorites. Hindi totoo yan. Ma, naalala mo ba nung grade school ako? Di ba graduate akong valedictorian? Tas ang dami kong medal. Tas si Ate Teddy isa lang. Pero siya pa rin yung pinuri mo. Di ba humaba yung voice over natin? Ganun ba yung technique pag wala ka na maisip na sasabihin sa voice over? Kumuha ka ng mga linya sa pelikula. Ang sarap niya, B. Ang dami kong nakain. Nilulunok ko na nga hanggang doon sa buto kasi parang nanghihinayang akong iduraba.
Namiss ko rin siguro kasi ang tagal ko na talagang hindi nakakakain nito. High school pa yata ako nun kasi meron kaimito doon sa Sepnas. Ewan ko kung meron pa rin hanggang ngayon. O siya, tama na yan, magtira kayo. Kagusto mo rin ba o siya, kumuha ka na dyan? Kaya mo na yung sarili mo kahit di ka naakluhan. Wag mo lang ubusin ha, kasi pabutin ko tong 2 weeks para may tubat-tubatan ako. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make a people happy.